Kapag nambabae ang asawang lalaki, ano sa palagay nyo ang mas madaling imbestigahan at i-file na kaso laban sa kanya? Tuklasin ang katotohanan sa likod ng dalawang isyu. Saan nga ba mas madali ang hustisya? Ang pagtalakay sa mas madaling imbestigahan sa pagitan ng concubinage at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children ay isang mahalagang usapin sa larangan ng batas at hustisya sa Pilipinas. Sa video na ito, bibigyan natin ng pansin ang katangian ng bawat kaso at ang mga hamon sa kanilang imbestigasyon upang maunawaan kung alin ang mas madaling imbestigahan at pailan ng kaso. Ang concubinage ay isang kasong kriminal na may kinalaman sa pambababae ng asawang lalaki. Kadalasan, ito ay mahirap patunayan sapagkat nangangailangan ito ng matibay at mataas na uri ng ebidensya. Kasama na rito ang elemento na dapat ibinahay ang kabit. Kaya kung hindi ibinahay ay hindi pasok. At isa pang mahirap patunayan ay dapat under scandalous circumstances. Sapagkat pwedeng-pwede naman talagang mambabae na hindi naman nakaka-iskandalo. Ang mga biktima ay madalas nahihirapang kumuha ng sapat na ebidensya upang magtagumpay sa kanilang kaso. Dagdag pa rito, ang stigma ng pag-amin ng ganitong sitwasyon ay nakakaapekto sa mga nagrereklamo na nagpapahirap sa proseso ng pag-iimbestiga. Sa kabilang banda, ang Republic Act 9262 ay isang batas na naglalayong protektahan ang kababaihan at mga bata laban sa anumang uri ng karahasan, maging ito man ay pisikal, emosyonal, psikolohikal o sexual. Napakadali lang nitong patunayan laban sa babaerong mister dahil maipakita mo lang na mayroon siyang kabit ay pasok na siya sa banga. Ayon kasi sa kaso ng People versus XXX na may GR number 252739 at decided noong April 16, 2024 ay sinasaad na criminal intent to cause anguish is presumed in marital infidelity under RA 9262. Isa pang dahilan kung bakit mas madali itong imbestigahan at i-file ay dahil mayroon itong malinaw na proseso ng pag-uulat at mabilis na aksyon mula sa mga awtoridad upang masiguro ang kaligtasan ng biktima. Ang mga kaso ng Republic Act 9262 ay kadalasang may mga direktang ebidensya gaya ng medikal na ulat, testimonya ng mga biktima o saksi at iba pang dokumento. Dahil dito, mas mabilis ang proseso ng investigasyon kung ihahambing sa concubinage. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na walang kahirapan ang investigasyon ng Republic Act 9262. May mga pagkakataon na hindi agad naniniwala o hindi nabibigyan ng sapat na pansin ang mga biktima, lalo na sa mga lugar na may kakulangan sa kaalaman o suporta. Ngunit dahil sa progresibong batas na ito, marami nang naiaangat na kaso na nagre-resulta sa hustisya para sa mga biktima. Kung ang titingnan ay ang pagiging praktikal at sistematikong proseso, mas madaling imbestigahan ng mga kaso ng Republic Act 9262. Ito ay dahil sa malinaw na mga hakbang, suporta mula sa gobyerno at mas marami ng resources na nakalaan para sa mga biktima. Samantalang ang concubinage ay isang mas sensitibong usapin
na nangangailangan ng masusing pananaliksik at madalas ay nagpapailalim sa personal na paniniwala at kultura ng lipunan. Sa pagtatapos, ang paghahanap ng hustisya ay hindi dapat maging hadlang sa sinuman. Mahalaga na ating suportahan ang mga biktima ng kahit anong uri ng pang-aabuso at magbigay ng sapat na impormasyon at tulong upang mapabilis ang kanilang paghahanap ng katarungan. Ang mas madaling imbestigahan ay dapat magbigay daan sa mas mabilis at epektibong paglutas ng kaso para sa ikabubuti ng lahat.